Let us read Apostle Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storm of doubt that fear assail. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Book of Deuteronomy chapter 8, verses 1 up to verse 10. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised an oath to your forefathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what is your heart, whether or not you would keep His command. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, with neither you nor fathers know, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during those 40 years. Know then in your heart that as a man disciplined his son, so the Lord God disciplined you. Observe the command of the Lord your God, walking in His ways and revering Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of waters, with the spring flowing in the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranate, olive oil and honey, a land with bread will not be scarce, and you will lack nothing, a land where the rocks and iron and young kindling copper out of the hills. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He had given to you. Amen. From the books of 2 Kings chapter 2, verses 9 up to verse 11. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Elisha replied,
You have asked a difficult thing, Elisha said. Yet, if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, not. As they were walking along and taking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a windmill. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang tema po ng ating pumisahe sa oras na ito, ang walang lamang lugar. At sa ating po introduction, ang isang espiritual na mananagumpay ay may salita ng Diyos. At sa kaniyang ikinagagalak ang misteryo ng makalangit na trono na siyang hahadlang sa mga sakuna ng panahon ngayon at baguhin ang mga may kapangyarihan na naging alipin ni Satanas. Ang lugar na walang espiritual na pananagumpay, ang tunay na walang lamang lugar. Sa pamagitan ni Elias ay matitiyak na kahit isang tao lang, ngunit may kapangyarihan ng trono ay magtatagumpay maging sa panahon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang espiritual na pananagumpay ay kinagagalak at ang pagkakakilanlan ng trono ang siyang gagapi sa gawa ni Satanas. Sapagkat ang mga anghel ng Diyos, kahit wala pa sa oras at lugar, ay gumagawa na. Unang bahagi ng ating puminsahe, gumawa ng espiritual na pamamaraan. Ang lahat ng bagay na nasa mundo, maliban sa paraang espiritual. Ang tao'y di nabubuhay sa tinapay lang, kundi maging sa mga salita ng Diyos. Kung ating pong alalahanin sa panahon ng ating pong Panginoong si Jesus, siya man ay tinukso rin ng ni Satanas at sa pamagitan ng bato, sapagkat naramdaman niya na si Jesus sa mga oras na iyon ay nasa 40 araw na pag-aayuno at siya nakaramdam na ng gutom. At sa oras na iyon, sinabi ni Satanas na gawing tinapay ang bato. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos, at siya'y iniwan ni Satanas. Hindi ang ilang, kundi tanging ang Diyos lamang ang nanguna sa kanila patungo sa Kanaan. Hindi ang ilang ang mahalaga at ang importante. Ang importante at mahalaga ay ang makilala na ang Diyos sa gitna ng paglalakbay sa ilang ang siyang gumagawa at siyang tumutustos sa lahat ng pangangailangan. Hindi ito tungkol sa paglalaban, tungkol sa kalalagayan. Iyo'y walang hanggang pagpupuri ang Diyos. Kaya kung titignan po natin ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao na dapat po nating matutunan at masumpungan, ay tayo ay magbigay ng pasasalamat at papuri sa Diyos sa anumang pagkakataon at sa anumang uri ng nangyayari at nagaganap sa ating pong mga buhay. Ikalawang bahagi, gawaing dapat ikagalak ng isang lingkod ng Diyos. Kailangan matutunan natin ang gawain ng isang espiritual na pananagumpay na kinagagalak ng isang lingkod ng Diyos. Sina Elias at Eliseo, natutunan nila ang kapangyarihan na gumawa ng ulan at pahintuin ito. Ayon sa kanilang pananampalataya, ayon sa kanilang paniniwala, ayon sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, nagagawa nila maging ang imposibleng bagay. Labanan sa bundok ng Carmel ni Elias at ng 850 huwad na propeta ni Baal. Mapapansin natin at makikita natin dito kung gaano at papaanong ipinakita ng Diyos na si Yahweh na tanging siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi niya tatantuin ang anumang uri ng gawa ng kaaway ni Satanas dito sa lupa. Ang gawain ng pagliligtas ay hindi lang sa buhay ni Eliseo. Ang gawain ng pagliligtas, mga kapatid, mula sa Old Testament up to the New Testament, up to our game, sa panahon natin ngayon, ang pagliligtas ay dapat po nating isinasagawa sapagkat hawak po natin na sa atin ibinigay ng Diyos ang pamamahala upang ipangaral po natin at ibahagi ang gawain ng pagliligtas. Ang mensahe pong ikatlo, natatagong gawain ng manggagawa ng simbahan. Una, si Obadiah na manggagawa ng simbahan ay may kalalagayang espiritual upang maging isang alagad.
Makikita po natin sa kwentong ito o sa kasaysayan ng buhay ni Obadiah, nagawa niya ng papalihim doon sa kanyang hari na siya ay isang alagad ng ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin, kung sabihin po natin sa salitang Ingles, siya po ay bahagi ng tinatawag po nating secret squad. Ikalawa, ginawa ni Obadiah ang pinakamahirap na gawain, ang buksan ang panahon ng Dotan. Makikita natin mga kapatid sa Panginoon, tayo ngayon ang mga manggagawa, tayo ng mga lingkod ng Diyos sa ating pong kapanahunan ngayon, kung papaanong nagawa ni Obadiah sa panahon niya na ang lugar ng Dotan ay maibigay niya at makita ang kapangyarihan ng Diyos, magagawa din natin sa ating kapanahunan. Ikatlo, gumawa si Obadiah ng daan upang mabuksan ang daan para kay Eliseo upang malabanan si Satanas at magtagumpay sa bundok ng Carmel. Mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, si Obadiah din ang naging daan upang si Eliseo at ang 850 kampon ni Satanas ng mga huwad na mga propeta at maipakita ng Diyos sa lahat kung gaano ang kaniyang kapangyarihan sa magitan ng apoy na sumunog sa kanilang mga handog. Sa ating pong konklusyon, ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pangako ay aabot hanggang sa 100 lahi. Ikalawa, bibigyan sila ng kapangyarihan upang wasakin ang kaaway. Pangako sa mga susunod at magtitiwala sa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa atin at magagawa nating wasakin ang kaaway. Pangako na mas maaga silang sasamahan upang magtagumpay. Isa ito sa mga pangako sa atin ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan po natin, ang mga pangako ng Diyos ay lagi pong sariwa kada umaga. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan nga po sa lahat, sa pangalan mo nga po, Panginoong Hesus, patuloy o Diyos na aking pong itinataas sa iyo, ang lahat ng tao, lahat ng iyong mga anak na nakinig at nakabahagi ng iyong pong mga salita. At sa maaabot pa nito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang humipo ng kanilang pong mga puso, bigyan mo po sila ng higit na pagkaunawa ayon sa iyong pagkatawag, ayon sa iyong mga salita. Hayaan mo't maunawaan po nila, Panginoon, na bahagi po sila ng gawain mo, Panginoon, na pag-establish ng iyong kaharian dito sa lupa. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat alam ko, Panginoon, meron po akong pananampalataya na hindi matatapos, Panginoon, ang panahon at ikaw ay darating. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa makapangyarihan mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. At dadako ngayon tayo sa panalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.